At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang umano'y nakaw na yaman ni Kongresista Stella Kimbo ay kinukumpiska na ng mga otoridad. Ayon sa ulat, agad nang nagsagawa ng investigasyon ang tanggapan ng ombudsman upang busisiin ang pinagmula ng umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng nasabing kongresista. Nagsimula ang lahat ng ihayag ng isang whistleblower ang umano'y hindi makatarungang pagkamal ng yaman ni Kimbo na nagdulot ng malaking diskusyon sa social media at sa loob ng pamahalaan. Ayon sa whistleblower, may ilang ari-arian si Kimbo na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Dagdag pa rito, ang ilan sa mga ari-arian ay nakapangalan sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan upang maitago ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari. Kaugnay nito, agad nang kumilos ang ombudsman at nagsimula na ng opisyal na investigasyon. Ayon sa tagapagsalita ng ombudsman, layunin ng kanilang hakbang na malaman kung may katotohanan ba sa mga aligasyon ng ill-gotten wealth at kung saan nagmula ang mga nasabing ari-arian. Kasama sa kanilang investigasyon ang pagsusuri sa mga bank account, transaction sa negosyo at iba pang financial records ng kongresista. Samantala, nananatiling tahimik si Kimbo at ang kanyang kampo tungkol sa mga aligasyon. Subalit, ayon sa ilang malapit sa kanya, handa siyang harapin ang anumang investigasyon at patunayan na malinis ang kanyang pangalan. Aniya, may mga tao lamang na nais sirain ang kanyang reputasyon, lalo na't papalapit na ang eleksyon. Sa kabila ng mga aligasyon, patuloy ang pangarap ng ebidensya ng ombudsman. Kinumpirma rin nila na ilang may ari-arian na kaugnay sa ang kaso ay na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council upang hindi ito mailipat o maitago habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang malaking hakbang ito upang masigurong walang makakatakas sa kamay ng batas. Ang mga kasong gaya nito ay muling nagbigay diin sa pangangailangan ng transparency at accountability ng mga opisyal ng pamahalaan. Initignan ngayon ng publiko kung paano haharapin ni Kimbo ang mga paratang at kung paano re-resolbahin ng ombudsman ang kaso. Ang ating mga kababayan ay patuloy na naghihintay ng resulta ng investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kaibigan, dahil nga nakitaan po siya ng mga mamahaling gamit po. Kaya po itong si Attorney Panelo, mga kaibigan, gustong-gusto niyang imbestigahan, no, ng ombudsman para po malaman kung bakit po biglang yumaman itong napakasimpleng teacher lamang. Teacher lang po yan, guys. Oo, teacher lang. Napakasimpleng teacher lang. Tapos biglang sa mga post niya, kasi may nag-post po, ano? So, huling-huli siya. Yung mga presyo ng relo, presyo ng mga bags, ang magagarang mga sapatos, mga damit, alahas, at syempre guys, mamahaling sasakyan po. Di ba? Naka-artista van pa siya. At syempre, mansion. So, yan po pag-uusapan natin guys, kasi ito po si Attorney Panelo, mga kaibigan, talagang gusto niya pong kasuhan itong si Kimbo. Ha? Kakasuhan po niya, guys. Hindi pa nga nag-uumpisa ang eleksyon, Attorney Panelo. Kakasuhan mo na agad si Stella Kimbo. At eto pa, guys. Eto pa, ha? Mayroon pa natuklasan, mga kaibigan. Gusto pala niya i-eliminate lahat ng kalaban niya. Grabe naman talaga itong mga Kimbo na to. Kasi, ayon sa balita, guys, si Kimbo po, kung hindi ako nagkakamali, ay tatakbo po siyang mayor ng Marikina. Kung hindi po ako nagkakamali, ha? I-correct nyo ako. Tapos yung asawa pala niya, guys, ay sa Congress. Ano to, palitan? Alam po, mamaya po, pag-usapan natin yan. Ako, magandang pasabog ito si Attorney Panelo. Attorney Panelo, sayang, hindi ka tumakong Senado para lampasuhin mo yung mga yan. Pero okay lang. Oy, meron pa tayong magandang balita, no? Magandang balita. Dahil yung mga pangarap natin, guys, ay natuloy na po at natupad na. Attorney Vic Rodriguez, nag-sign na rin nag-file na rin siya ng kanyang Certificate of Candidacy. At ang pinakahihintay natin, guys, si Pastor Kibuloy, ayan, nag-sign na rin.
nag-file na rin ng kanyang Certificate of Candidacy. Kaya tuwang-tuwa po tayo at talagang nag-uumapaw po ang ating saya. At syempre guys, si Congressman Marcoleta. Ayan Congressman Marcoleta for Senator. Nako, galing. Ang ganda talaga. Ang ganda ng laban po mga kaibigan. Wala pong guys, no? Ito po i-explain ko lang sa inyo mamaya guys kasi para po maintindihan natin mga kaibigan dahil itong mga tumakbo pong senatorial sa senatorial race, ito po yung mga independent, no? May kanya-kanya silang mga partido. So, sabi ko nga sa inyo guys, diretso po natin sila sa Senado. Kailangan pong makapasok sila guys, especially po ang mga abogado mga kaibigan. Kailangan nating ipasok si Attorney Vic Rodriguez, si Marcoleta. Kailangan makapasa yan guys. I mean, kailangan manalo yan. Sayang nga si Attorney Glenn Chong hindi tumakbo Oo, hindi pala siya, ayaw pala niyang tumakbo guys. Kahit malang sana tumakbo siya sa Congress, no? O kaya sumama siya sa party list. Sayang, hindi siya tumakbo guys Pero okay lang. Ako guys, pasaya na ako kanina sa mga resulta po ng Certificate of Candidacy, no? Ang pag-file nila. Yun po yung pinaka-last day po. Ngayon po mga kaibigan. So, umpisa po. Wala na. Mag-uumpisa na po ang laban! Hindi, sa February pa. Sa February pa po umpisa ng laban. Pero syempre guys, umpisa na yan. Unti-unti na yan. Kasi bawal pa mga kampanya ngayon, no? Pag kinampanya natin sila, baka mamaya ma-disqualify sila. Kaya hindi po pwede. So, ang sa akin lang guys, no? Maganda po ang result. Dahil marami pong nag-file sa Hanay po or sa yung mga gusto natin, no? Pero guys, ito i-ano ko lang sa inyo guys, no? I-ano ko lang sa inyo, i-remind ko lang sa inyo, hindi pa po ito ang final. Okay? Baka mamaya maano tayo, no? Madismaya tayo o baka malungkot tayo. Okay? Once again po, iklaro ko lang sa inyo hindi pa po ito ang final. Parang elimination round pa lang to. Oo. Ngayon, kasi nga, kahit sino guys, no, anybody could run Kahit sino pwedeng tumakbo. Di ba? Kahit sino. Kahit, di ba, ang daming, meron pa akala mo, sino ba yung, kanina di ba, akala mo, ayaw ko lang mamintas pero, para namang, grabe naman, pati yung, wala nang kaalam-alam sa tumakbo pa. Para lang sabihin na nag-file ng COC. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo guys, hindi pa po ito ang final. Okay? Meron pang elimination yan. Kasi sabi nga, kahit marami kang kaso, kahit sandamakmak ang kaso mo, pwede ka pa rin mag-file ng inyong Certificate of Candidacy, pero doon yan magkakaalaman kung qualified ba. Okay? So, yan po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bagong lahat, kung bago pala kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment lang at mag-notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Idea 2.0 po ang aming app ni page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live na naman tayo mga kaibigan. Nako. Napakaganda ng ating balita. Pinakahuling araw ng filing ng COC. Napakagandang balita talaga. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Pero guys, meron po tayong clarification. Okay? Kasi kanina guys, binalita ko rin dito no, habang nagko-cover tayo sa kanina sa pag-file po ng mga COC, meron pong lumabas na balita, 'di ba? Sinabi ko sa inyo kanina, nag-breaking news tayo, siningit ko mga kaibigan. Pumasok yung balita na yun guys, no? Ito ikaklaro lang natin, no? Para po kasi ang dami nagtatanong sa atin, no? Kanina kasi guys, mayroon talagang pumasok na balita. Galing po yun sa comment section natin. Ang sinabi niya, mayroong isa, hindi naman siya masyadong no? Hindi ko naman siya masyadong kilala. Kasi nung sinabi ko yun, nung sinabi niya na si Duterte daw mga kaibigan, no? Si former President Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Nag-file po siya guys ng mayorship sa Davao. Pero kanina may nagsabi sa akin, Fudinet, nag-withdraw daw. Nag-withdraw daw, binawi daw ni President Duterte or dating President Duterte ang kanyang pagiging mayor
yung COC niya sa pagiging mayor sa Davao. Sabi ko, winidraw daw ha, sabi. Tapos, papunta daw siya ng Maynila. Kasi pupunta siya ng Maynila dahil magpa-file daw siya ng kanyang COC for senatorial naman. Sabi ko, talaga, totoo ba yan? Kaya sinerge ko kaagad, guys. Di ba? Pinakita ko sa inyo kanina. Sinerge ko kaagad. Nakita ko siya sa balita. Mainstream. Balita news sa mainstream. Talagang meron talaga, guys. Meron talaga. May balita talaga. Ito ay pakita ko sa inyo. Para lang po maklaro natin, no? Kasi napag-usapan din natin to kanina eh. Iklaro ko lang, no, para sigurado tayo. Ito po ang balita kanina, no? Ayan na, ulitin ko ha, ito po yung balita kanina. Para po sure tayo, guys. No? Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Galing po yan sa balita.com. Ayan, no? Wait lang ha, para makita ng lahat. Ayan, galing po yan sa balita.mb.com.ph. Ang nakalagay sa balita kanina, guys, ex-President Duterte babawiin kandidatura bilang alkalde ng Davao City. Tatakbo umanong senador. So nagulat ako, guys. Kaya ang ginawa ko, mga kaibigan, pinost ko kagad sa inyo. Kanina, di ba, pinakita ko sa inyo para malaman nyo rin. Kaya nga, tinanong ko kayo, totoo ba ito, mga kaibigan? So, pinost ko. Ngayon, pag post ko, guys, ilang minuto lang, kinounter naman kaagad nila, guys. Inamin naman nila na nagkamali po. So, fake news pala. Ito din, sila din yung nag-announce itong balita na to. Na hindi naman pala totoo. No? Ito po ha, ipakita ko sa inyo. Ito po ang sinabi nitong mainstream media na to. Okay? Ito po, para sigurado tayo. Saan na ba yun? Ayun. Ay, hindi. Wait lang ha, ayusin lang natin. Ayan po. Ito kagad ang sinabi nila, guys. Binawi kagad nila. Sila din yan, balita.com din yan. Ang sinabi nila dito, mga kaibigan, pagbawi umano ni ex-President Duterte ng COC sa pagka-alkalde, hindi raw totoo. So sila din nagsabi, guys. So hindi pala totoo. Ngayon, saan talaga galing ang source? Okay, i-explain ko rin sa inyo. Ang source po, mga kaibigan, galing po sa DZRH kay Deo Macalma. Siya pala ang umpisa. Doon pala sa kanya nanggagaling. Kasi nga, di ba, may tinatawag siya na bubuwit ba yun? Pahamak talaga yung bubuwit na yan eh. Bakit naman kasi ha, Mr. Deo Macalma, sir ha, pasintabi na po sir. Bakit naman kasi wala pa kayong confirmation, wala pa kayong validation. Bakit naman kasi pinopost nyo kaagad? Alam mo naman yung mga vlogger, ang bilis ng kamay, ang bilis ng mata. Di ba? Dapat kasi pag nagbalita, kasi mainstream kasi sila, guys eh. 'Di ba? Ang mga vlogger po hindi naman mainstream 'yan eh. Kumbaga nasa peanut gallery lang kami. Ito kami. Peanut gallery lang kami. Ang mainstream nasa taas. Sila yung pinakataas kasi nga mga journalist sila eh. Pero wag sana silang magpakalat kaagad ng balita na gano'n na hindi pa sila na wala pang validation kasi ang tawag diyan, guys, is unverified truth. Kasi, kaya ko sinabing unverified truth, kasi pwede siyang maging totoo eh. Di ba? Pwede naman talaga siya maging totoo. Pwede naman talagang tumakbo si Duterte or iiwan niya yung mayorship niya, tatakbo siya papuntang Maynila para mag-sign ng COC for senatorial. Pwede naman talagang mangyari yun. Kaya nga tawag dyan, unverified truths. Hindi pa siya totoo. Pero pwede siya maging totoo. Kaso lang, hindi nangyari. Kaya ang nangyari, fake news. So, para maklaro lang po natin, guys, itong balita na to galing po sa DZRH, hindi po galing sa mga vlogger. Okay, para klaro lang, no? Kasi syempre, guys, mga kaibigan, alam naman natin, kahit ako, gustong-gusto ko talagang tumakbo si Pangulong Duterte for senator eh. Di ba? Sino ba namang ayaw? Di ba? Sino ba namang ayaw? Ako talaga, yung pangarap ko yan eh. Kung sana, ako nga pinagdadasal ko yan gabi-gabi. Sabi ko, Lord, sana po tumakbo naman si Tatay Digong kahit senatorial. Kasi nga,
para naman malakas yung kapit natin doon sa Senator, no? Kasi ang daming mga pulpul doon eh. Di ba? Pero kahit na hindi naman siya tumakbo guys, at nag-mayor siya, masaya pa rin ako. Baka siguro yan talaga ang bigay ng Diyos. Dahil ako guys, kampante na po ako kay Attorney Vic, kay Congressman Marcoleta, kampante na ako sa mga yan eh. Kasi matibay yan, no? Huwag lang sanang babaliktad, no? Pero matibay talaga yung mga yan. Masaya na po ako sa kanila guys. At andyan naman si Jimmy Bondo. At least meron tayong baguhan. Fresh faces talaga, no? Pero mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo guys, sana naman, no? Once again po, tayo po yung mananawagan sa DZRH. Makinig kayo sa akin ha, DZRH. Huwag naman kayo basta-basta mag-release ng mga poster cards or kung ano-ano mga balita na hindi pa siya verified kasi nagpapanik po ang mga tao eh. Siyempre naman. Di ba? Ganun talaga eh. Di ba? So sana naman, no, hindi naman to kasi itong moment na to guys, critical kasi. Nasa critical moment kasi tayo eh. Bakit? Dahil po ang dami talagang tumakbo. Ang dami nag-aagawan sa pwesto, guys. Ilan lang po ang kailangan sa Senado, mga kaibigan? Ilan lang ang kailangan? Magic 12 lang po. 12 lang po, guys. 12 lang. Pero ilan po ang tumakbong senatorial? Sa senator, ang dami sandamakmak. Tapos 12 lang pipiliin. Ay, nako. Sus Maria Joseph. Kaya talaga nakakapanik po talaga, nakaka-nervous po mga kaibigan, no? Kaya binalita ko lang sa inyo, no, para mabigyan din kayo ng insights. Kasi nga, wala eh. Yung iba kasing mga vlogger din, kung ano-ano mga sinasabi, no? Hindi naman natin maiwasan yan. Kasi nga guys, parang ako din yan eh. Eager beaver din ako guys eh, no? Eager na manalo si Duterte, maging senator. Wala eh. Hanggang mayor talagang tinakbuhan niya, no? So, yun po mga kaibigan, kinalalo ko lang ha para po no, para mabigyan din kayo ng idea talaga kung saan talaga siya galing. Okay, bago po tayo mag-umpisa guys, hindi ka pa pala nag-umpisa? Hindi pa tayo nag-umpisa. Okay, bago po natin ituloy ang ating mga talakayin ngayong gabi, mga kaibigan, dahil matindi po ang ating pag-uusapan. Siyempre, batiin muna natin mga suki natin dyan sa abroad. Hello mga OFW, mga bagong bayani. Saludo po kami sa inyo. Ayan, siyempre, saludo tayo sa kanila. Mga bagong bayani. Di ba? Alam mo naman natin guys, no? Sila talaga ang tinaguro ang mga bagong bayani. Dahil po sa kanila guys, natulungan po na ang Pilipinas. Kaya nga dapat ang mga OFW po, may programa talaga yan eh. Di ba? Hindi natin pwedeng kalimutan yan. Kaya sana po nasa mabuting kailagayan. At of course, more blessings po sa inyo. Siyempre sa ating mga suki, mga avid listeners, viewers, hello! Kumusta na kayo? Satisfied ba kayo guys? Press 1 nga kung satisfied ba kayo kanina. Oo! Nitkas, hello! Rolando Petito, kanina. Dito si Rolando Petito eh. Di ba Rolando Petito, no? Kanina, no? Norma Jalaba, hello! Ayan, no? Vita Galvan, kumusta ka na? Si Bayot na Rakista Vlogs, grabe naman, Bayot Rakista Vlog, Nervous System, Si Merlans Forever, si Lalaine Garcia, Nitkas, si Rosemary Albolera, Scott Bancale, si Rolando Betito, si Michael Agzulio, Arma Jonales, sino pa? Vita Galvan, Cora McGarver, Clara Ibarra, Luciano Saludes, Net Ozenia, Adel Bautista, sino pa? Dadong, ay si Dadong andito pala Oo nga, tumakbo nga si Willie Revillame tumakbo nga eh. Ay nako. Hep hep hooray. Hello Cat Lover, ayan si Lee Marie andito po, si Sally Devecas, Ronald Dayon or Damon, Lynn Marie. Ay, si Susan Abeles, hello! Good job, Attorney Sal. Ayan, good job, Attorney Sal Panelo. Precious Flores, Bersol Izon, Elena Valdez. Good evening, Sir Foodinet, sabi ni Susan Abeles. Ayan. Danilo Maribohok. Sino pa? Cynthia Feliciano, Florinda Yon, Nana Esteban. At marami pang iba, sila Banderas Bong, hello. Si Telma Jacobsen.
si Mirna Magno, Simona Oledan, Leia De, Felicidad Bilyari, Lenco Dinera, Joe Reyes. Ayan po ang ating mga suki, guys. Oo, mga suki natin yan, ha? Solid yan. Vivian Fontanilla, hello! Mga solid yan, solid. Satisfied pala lahat, palakpakan naman natin ng mga kandidato. Okay, mga kaibigan, umpisahan po natin ito, guys, no? Sa mga tumakbo kanina, no? Mag-recap lang po tayo, mga kaibigan. Saka natin pag-usapan itong Attorney Panelo kasi suspense to eh. Nakaka-suspense eh. Okay, mga kaibigan, kanina po nag-file na po si Congressman Marcoleta, syempre si Attorney Vic Rodriguez nag-file na rin, at syempre si Pastor Kibuloy, mga kaibigan, nag-file na rin ng kanyang COC or Certificate of Candidacy. Kaya palakpakan po natin, guys. Good job, good luck po. Sana po makapasok talaga kayo. Kasi kaya nga sinabi ko sa inyo, guys, na hindi pa ito ang final. Okay? Hindi pa talaga siya final na kumbaga, mga kaibigan, parang ito lang yung nila, no? Ito lang yung parang elimination round. Meron pa, sasalain pa yan, guys. Kasi ito yung mga yung mga party list po, mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, guys, sobrang dami po, mga kaibigan. Kasi kahapon lang magto-200 na. Plus ngayon, siguro nasa mga 400 siguro ang tumakbo, guys. Party list lang po yan, ha. Party list lang yan, guys. Grabe, 400 ang tumakbo. Baka siguro mali lang ako. Baka siguro baka mas marami pa. Baka hindi lang 400. Or baka less. Sobrang dami po, mga kaibigan. Lalo na po sa senatorial race. Ang dami. Sa congressman, ang dami din. Bakit kaya, no? Ba't nag-uunahan sila? Kasi nga, maraming pera. Ay, nako, ang daming tumakbo. Di ba? Dadong! Ayun, Fernando Palma. Boycott na Rakista Vlogs. Grabe po talaga, mga kaibigan. Ang dami talagang tumakbo, guys. Okay. Umpisahan po natin ito sa sa update para po malaman din natin, guys, yung balita, no? Ito po, i-play lang natin, guys. Wait lang, ayusin lang natin. Magandang gabi, Dante. Sino pa ba? Teka lang, naputol. Adel Bautista, mega love shoutout. Ayan, Sa tanaw ko, Pudinet, si Pastor Kibuloy maging number 1 sa senator election. Malamang number 1 po yan si Pastor. Pero sana makapasok siya. Ang mga personality ang humabol sa COC filing at may indikasyon ba na darating din si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam mo, Jun, gaya ng inaasahan, maraming humabol sa huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC. At dito nga sa Manila Hotel, nakita natin kanina na iilang mga personalidad mayroong kilala at mayroon din mga first time na naghain ng kanilang COC, partikular sa pagka-senador. At yung inaasahan ng marami, Jun, na maghahain ng kandidatura bilang senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi yan nangyari dahil walang Duterte na dumating dito sa Manila Hotel. Isa sa mga naghain ng kandidatura sa huling araw ng Certificate of Candidacy o COC filing ay si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy sa ilalim ng Workers Peasant Party o WPP. Pero ang abogado lamang nito ang naghain ng kanyang COC. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang pangunahing dahilan ng pagtakbo ni Kibuloy ay tiyaking mapangangalagaan ang kalagayan sa relihiyon o kalayaan sa relihiyon mula sa state forces o otoridad. Kamakailan ay pinasok ng mga otoridad ang
KOJC compound sa bisa ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Party list kahapon, kayo po ba ay may relief? Ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Sa mga namunang Pagtutuunan din daw ni Kibuloy ang edukasyon at laban sa korupsyon kapag naluklok sa Senado. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, kahit pa may mga kinakaharap ng mga kaso si Kibuloy, ay tinanggap pa rin nila ang COC nito. Paliwanag ng komisyon, ministerial duty o trabaho lang kasi nila ay tagatanggap ng ihahaing kandidatura. Kahit marami kang kaso, kahit paano ang iniikot ng mga issue sa iyo, pwede kang mag-file ng COC. Pwede na tatanggapin namin ng COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file, pagka tinanggap namin, automatic ba lehitimo kang kandidato? Hindi po. Jud, naghain na rin ng COC si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa pagka-senador kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Food security at pagtugon sa problema ng mga magsasaka ang pangunahin pa rin anya nitong pagtutuunan ng pansin kapag nahalal muli. Malaking problema ulit ngayon ang Nako. mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Nako. Kaya nais ko muling bumalik Ayan, yan, yes! Puring Senador, si Attorney Vic. dating Executive Secretary ng Marcos Administration na si Attorney Vic Rodriguez, isusulong anya nito ang paglaban sa korupsyon at pagkakaroon ng transparency sa pamahalaan. Kaya daw siya umalis sa gabinete ng administrasyon ay dahil sa isyo ng korupsyon. Yes or no?